tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Magandang umaga po mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating po mga pagbasa ngayon ay patungkol sa paningin ng Diyos, sa panukat ng Diyos, na tayo nawa ay magkaroon ng isang pusong may pag-ibig. Mga kapatid, aminin natin nating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawanawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob ng pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sichem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanyang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang naginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at hinulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa sa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inaon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose idinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon.
kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain na malugod ang dakilang gawa ng Diyos. May mga paat nito, nagdanas ng hirap ng ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y ipinangkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon, na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain na malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang sinasakupan niya'y isang hari, siya'y nagpalaya. Ipinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, ipinamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain na malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit, nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin ng mapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pinaghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta
si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinubuhay ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal ng bayan ng Diyos, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ating po mga tagapakinig, gusto ko pong batiin po kayo ng isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ating po mga pagbasa ngayon, kung ating susuriin ang mga ito, ang commonality po ng unang pagbasa at ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ay yung po bang mga tao ay nagkaroon ng kainggitan sa kanilang puso at ang ninanais sila ay ang mawala ang isang taong kanilang kinaiinggitan. At maganda pong pagnilayan po natin sa umagang ito, ano nga ba ang sinasabi ng Diyos sa atin at ano nga ba ang gustong ipahayag sa atin ng Diyos? Ito ay walang iba kundi ang magkaroon ng isang pusong naghahangad ng kabutihan para sa ating kapwa. At maganda pong pagnilayan po natin ngayon sa ating mga pagbasa ngayon na ang kainggitan, ang kasalanan sa puso ng kainggitan ay hindi nagbubunga ng kabutihan at ito mismo ay nagwawasak ng relasyon ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. At yun pa man din po, maganda pong pagnilayan po natin sa pamamagitan ng 2 punto ng pagninilay. Ano nga ba ang sinasabi ng Diyos sa atin upang makita mismo natin kung papaanong tumingin ng Diyos ng may pagmamahal sa kanyang sangnilikhang mga tao. Unang punto ng pagninilay na ating matututunan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ang Diyos mismo ay merong maganda at mabuting plano. Sa unang pagbasa, narinig ho natin ang istorya po ni Joseph o ni Jose na kung saan ang kanyang mga kapatid ay kinainggitan siya. At mismo ang kanyang kapatid mismo, ang ninais nila ay mawala sa piling nila ang kanilang minamahal na kapatid na si Jose. At yun pa man din po, kahit na naisipan ng kanyang mga kapatid na gawan siya ng masama, ang Panginoong Diyos ay gumawa pa rin ng pamamaraan upang madala sa kabutihan si Jose. At ganito rin po minsan sa ating mga buhay. May mga pagkakataon na ang ating mga kapatid sa paligid natin, ang ating kapwa-tao paminsan-minsan ay merong ninanais na kasamaan para sa atin. Subalit, sa kabutihan ng Diyos, gumagawa pa rin siya ng pamamaraan upang matulungan tayong madala sa kabutihan at mailayo sa kapahamakan. Ganito po ang naging buhay ni Jose sa unang pagbasa. Bagamat ginawan siya ng pagkakamali ng kanyang mga kapatid, bagamat ginawan siya mismo ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid, dinala pa rin siya ng Diyos sa kabutihan. Dinala pa rin siya sa kung ano ang mas makabubuti kay Jose. Sa ating po mga buhay, ganito rin po tayo. May mga pagkakataon na maraming magbibigay ng chismis sa atin, maraming magbibigay ng mga salitang laban sa atin, maraming sasalungat sa ating mga sinasabi. Pero ang ninanais pa rin ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay Kanyang dinadala sa kabutihan. Kaya mismo, ito ang pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos. Kahit na ang ibang tao ay iniisip ang ikapapahamak natin, pero dahil mabuti ang kalooban ng Diyos, ang ninanais pa rin niya ay dalhin ang ibang tao patungo sa kabutihan. Kaya kapag may pangamba, laging iisipin na ang Diyos ay nagbibigay ng kabutihan. At ito palagi ang plano ng Diyos. Dalhin ang bawat isa sa atin sa kabutihan, iligtas sa kasalanan, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon po ay ikalawang linggo na sa panahon ng Kwaresma, at tayo ngayon ay patuloy pa rin naglalakbay para sa 40 araw na paglalakbay natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang paalala sa atin ng Panginoon na sa kalagitnaan ng ating paglalakbay, may magandang ibubunga ito. Kaya, kapag natatakot, laging tatandaan, ang Diyos ay naghahangad ng kabutihan para sa atin. Pangalawang punto ng pagninilay na matututunan natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo,
nakita ho natin dito na isang paalala ang binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na siyang tinanggihan ay siyang magiging saligan, magiging isang panulukan. At mismo ang Panginoong Jesucristo ay nagpapaalala na tayo nawa ay maging kaparte ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At gayon pa man din po, ang kalukutan lamang po na na-encounter ng ating Panginoon Jesucristo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, na yung mga Pariseyo, yung mga matatandaan ng bayan, ang inahangad nila ay kung papaano dadakipin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila masyadong inuunawa kung ano nga ba ang mga mensaheng ibinibigay ng Diyos sa kanila. Iniisip nila na mga bagay na naririnig nila ay palaging against sa kanilang pananaw. At minsan din po, kung titignan din po natin dito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, mismo ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang nagpapaalala sa kanila na ang kanyang hangarin ay magligtas ng kaluluwa at magtayo ng kaharian ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Kaya nga po, isa pong panawagan po sa atin ng Panginoon, maging kaparte tayo sa pagtatayo at pagbubuo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ang kainggitan ay iwasan na natin. Ang kainggitan sa ating mga puso ay walang mabuting idudulot ito para sa bawat isa sa atin. Sana sa ating pagiging parte ng pagbubuo ng kaharian ng Diyos, hindi tayo nakakaroon ng kompetensya sa ating kapwa-tao sa loob ng simbahan. O kaya naman, sana kapag tayo ay bumubuo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, hindi nawa natin tinitignan ng ating kapwa base sa kung ano ang meron sila at sa wala tayo. Minsan kasi, ang nakakalungkot po sa ating mga Kristiyano, kapag nakikita ho natin na ang ibang tao ay nagkakaroon ng excel sa kanilang sariling propesyon, minsan naikukumpara natin ang ating mga sarili. At pagkatapos ito, nagkakaroon tayo ng insecurities at nagkakaroon tayo ng kainggitan sa ating mga puso. Kaya, ang paalala ng Diyos sa atin, bilang kaparte ng bumubuo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, sana hindi natin tinitignan ang ating kapwa ng may kakumpetensya. Sana ang tinitignan natin sa ating kapwa-tao ay isang kaibigan, isang kapatid na kasama natin sa paglalakbay upang bumuo ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang ating po mga pinagnilayan ngayon sa umagang ito ay patungkol sa panukat ng Diyos na sinasabi ng Diyos sa atin, magkaroon ng isang pusong umiibig sa kapwa. At dalawang punto ng pagninilay ang ating natutunan po ngayon sa umagang ito. Unang punto ng pagninilay, sa kalagitnaan ng hirap, sa kalagitnaan ng mga paninira ng ibang tao, meron pa ring mabuting ibinibigay ang Diyos sa atin. At ang pangalawang punto ng pagninilay na ating matutunan sa Ebanghelyo, na tayo mismo ay kaparte ng pagbubuo ng kaharian ng Diyos. At bago ko po tapusin ang aking humilya sa umagang ito, gusto ko lamang kayong tanungin ng isang uri ng katanungan. Anong klaseng puso ang ginagamit ninyo kapag tinitignan ninyo ang inyong kapwa-tao? Habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Sa bawat panalangin nating itutugon, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan
sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghatid sa walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na mga pagsubok, sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga yumao naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Patuloy nating isama sa ating mga panalangin ang mabilisang paggaling ng ating mahal na Santo Papa Francisco. Nawa ang Panginoon Jesucristo ay patuloy siyang bigyan ng pagpapagaling ng kanyang kamay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban
ng mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen.
sa tagubiling manakagay na utos sa turun ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo ng ating butihin at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialanan natin ang banal na Eucharistia, humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.